Mga kapatid, muli nandito na naman ang inyong maliit na lingkod na parati ko pong binabanggit sa inyo na ito hindi magsasawa, na palaging magpapaalala, laging sa inyo maghahatid ang kung ano man yung mga karagdagan pa na ibig iparating sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo na sumasa akin, mga kapatid. At sa inyong lahat, mga kapatid, saan man kayo naroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, basta kayo ay nananatili na nanonood at pinakamahalaga dito ay nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Ikaw Ama. Sa inyong lahat, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Tayo po muli mga kapatid ay dito sa araw ng Sabado na naman ay nagtitipon-tipon at ang pizza po natin ngayon ay pizza 15 dito sa buwan ng Nobyembre at taong 2025. Muli ating binabanggit kagaya ng mga nakaraan na itong programang ito na binigay sa atin ng ating Ama, kailangan lang dito ng mga tao ay yung may pangdinig na dapat ipakinig ay makinig. Part 10 nata tayo ngayon. Ika-10 bahagi na tayo mga kapatid ng palatuntunan ito na pinamagatang ang may pangdinig na dapat ipangdinig ay makinig. Ito'y karagdagan lang dito sa pamagat ng ating palatuntunan. Pinamagatan natin nung una pa man at hanggang ngayon at ito'y magpasawalang hanggan ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid, sa pamamagitan din ng pagtupad ng mga alagad ni Isa o Ama, mga kapatid. At ngayon, ang dami nating mga pinagdadaanan sa ika nila. Yung mga millennial na pananalita na sabi nila, mga pinagdadaanan sa buhay. At kagaya nga nun, mga kapatid, napakalaking problema at ito'y sa tansya ko ay palala ng palala. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ang masama dito sa huling araw ay magpapakasama pa. At yung mabuti dito sa huling araw ay lalong magpapakabuti. Dahil may takot sila eh. Yung mga mabubuti, may takot sila sa ating Panginoong si Isa o Ama. Natatakot dun sa kanyang mga binitawang salita na lahat ng susuway sa kanyang utos ay parurusahan. Kaya yung mabubuti na ayaw maparusahan, lalong nagpapakabuti sa kabila ng mga kasamaan na ating nararanasan dito sa sanglibutan. Huwag tayong umayon, mga kapatid, sa mga nangyayari na kasamaan na ginagawa ng ating kapwa. Sa kabila na sila ay tinatawag din ng ating Ama na kapatid din natin. Kahit sila ay gumagawa ng masama dahil iisa ang ating Ama, iisa ang sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa o Ama. Siya nawa. Mabuti ka man o masama, tayo lahat ay magkakapatid sa paningin ng ating Ama. Kaya kung tayo magkakapatid, bawat isa sa atin
ay paalalahanan ng ating kapatid na mga hindi sumusunod sa pinag-uutos ng ating Panginoong Isaw Ama. Yun yung tunay na pagpapakita na kapatid natin ang ating kapwa kung tayo ay nagpapakita at pinaparinig natin sa kanila kung ano yung mga dapat gawin at dapat sabihin na ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Isaw Ama. Yun po ang tunay na pagpapakita na kapatid natin sila. Kagaya ng ginagawa ng inyong maliit na lingkod ngayon sa inyong harapan, hindi man kayo naniniwala at ito talagang nakasulat mga kapatid na nalalaman ko dahil sinabi sa akin ng ating Panginoong Isaw Ama na ang mga taga-sanglibutan kailanman ako ay hindi paniniwalaan. Ang naniniwala lamang sa inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan ay yung mga taga-langit mga kapatid. Kaya kung ikaw ay taga dito sa sanglibutan at nakikinig ka dito, sinisigurado ko hindi ka maniniwala dito. Ngunit kung ikaw ay taga-langit na kagaya ko, na binago ng Ama, dinala niya ako sa langit at muli niya ako ditong ibinaba. Kung ikaw ay kagaya ko, kapatid, maniniwala ka sa akin. Napakaraming bagay ang ginawa sa atin ng ating Ama na napakahirap paniwalaan kung aking sasaysayin sa inyo. Sa kabila nun mga kapatid, ako yung nakasulat sa aklat ng mga gawa 3:22-23 mga kapatid. Siya nawa. Napakarami ng mga lihim na bagay na hindi niya ipinaalam sa mga naunang sinugo niya at sa akin niya pinaliwanag ang lahat. Kaya mabalag ka kapatid kung ito yung nauunawaan. Kaya binabanggit natin palagi ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig dito sa programang ito kapatid. Dito sa palatuntunan ito. Napaka-importante ang pakikinig dito. Para tayo ay makalingid, umailingid sa kaparusahan na nag-iintay sa bawat isa na taga-sanglibutan mga kapatid. Dahil ang sanglibutan parurusahan. Kaya ang biling mahigpit sa atin ng ating Panginoong si Isaw Ama, huwag tayong makipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos na ating Ama. Alam niyo yung mga bagay at mga gawain dito sa sanglibutan. Yung sinasabi nga ng karamihan na mga makamundong gawain. Di ba yung sanglibutan at ang mundo, iisa ba yun mga kapatid o dalawa? Isa po. Isa. Di ba isa yung sanglibutan at mundo? Yung sanglibutan ay kabuuan yun eh. Yung mundo kabuuan din yun. Ng ating ginagalawan. Dito sa silong ng langit. Sanglibutan at mundo ay isa mga kapatid. Noong una nagtataka ako kung bakit sinabi na sa banal ng kasulatan na huwag tayong umayon sa sanglibutan. Isipin natin mabuti mga kapatid. Doon lang sa salita na gawaing makasanglibutan. Diba? Tayong eksakto na ang ating pag-iisip pag ating naririnig yun eh. Diba? May laman. Makamundong gawain, makasanglibutan na gawain. Alam niyo yun, yung makamundong hangarin. Alam niyo tinutumbok nun mga kapatid. Yun yung para sa pangsarili lang natin kagustuhan, yung makamundong hangarin. Makasanglibutang pag-iisip, pag-uugali at gawain. Kaya sabi ng ating Panginoon si Isaw ngayon,
O Ama, dito ngayon sa huling araw, mag-iba kayo ng pag-iisip. Ibahin natin ang ating pag-iisip. Paano natin iibahin yung ating pag-iisip, mga kapatid? Pagbatayan natin ay yung mga ipinag-uutos ng ating Panginoon si Isawa. Pag yun ay ating tinupad, tayo ay mag-iiba ang pag-iisip. Sa halimbawa, sabi ng ating Ama, huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangdadaya. Huwag kang mangaapi. Huwag kang sakim. Huwag kang manakim sa iyong kapwa. Sakim, yung bagay ng iyong kapatid, kaiinggitan mo, gusto mong kunin, yun ay isang pagpapakita ng gawain ng kasakiman, mga kapatid. Huwag mong hahangarin ng anumang bagay ng iyong kapwa. Kagaya ngayon, mga kapatid, yun yung pinakamalaking problema ngayon dito sa ating bansa Pilipinas, yung pera o kwarta ng taong bayan. Diba? Yun yung tawag sa mga buwis na yan, na ginagamit pagpapagawa ng mga anong tawag dyan, mga flood control project na yan. Diba? Yan ay galing sa mga buwis natin. Tayong mga legal na naninirahan dito sa Pilipinas, tayo mga, diba? Tayong mga sidula, taon-taon yan. Nagbubuwis tayo. Kaya sa sidula lang, milyon na yan, mga kapatid. Ilan tayong nagsisidula. Ilang umaabot ng bilyon yan. Kung ilan tayong rehistrado na. Diba? Napakarami tayong binubuwisan. Kung mayroon tayong lupa, kung meron tayong motor, diba? Taon-taon nagre-rehistro tayo. Yung lisensya natin, kung tayo nagmamaneho, buti nga ngayon, humaba 5 years to 10 years na. Kung ikaw ay matino na driver at maingat, at ikaw ay masunurin sa ating Ama, malayo sa iyong disgrasya, ay aabot ng 10 years yung iyong lisensya. Diba? Ilalayo ka ng ating Ama sa kapahamakan Yung lisensya mo ngayon malinis. Hindi ka madidisgrasya. O makakadisgrasya. Naliiwas ka ng Ama sa kapahamakan. Yun yung binibigay nating buwis sa gobyerno. Ngayon, yun namang binigyan ng karapatan na at nag-aral na gumawa ng mga flood control ngayon dahil sila mga engineer di ba? Masala binibigay yung mga project. Ayun, tingnan nyo, kitang-kita natin ngayon nangyayari. Kung anong ginagawa. Yun yung binabanggit natin kanina na huwag mong iimbutin ng anumang bagay ng iyong kapwa. Diba? Binubulsa nila kanya-kanyang porsyento kung saan departamento. Bawat daan ng opisina ay may naiiwang bakas yung pera. Diba? Hanggang sa kaduluduluhan na ubos yung pundo. Diba? Bawat bagsakan ng pera, dahil perma dito para mapunta doon. Pirmahan ni Kapitan, pirmahan Mayor, Presidente, Congressman, yung mga pundo na yan. At habang pinipirmahan, paliit ng paliit yung pera na yan, mga kapatid, at kanya-kanyang porsyento. May 20%, may 10%, may 5% sa bawat pirma. Dudukutan. Yun yung lumalabas sa balita, mga kapatid. Tayo dito, hindi na tayo kailangan maglalabas pa ng kung ano-ano na anong ebidensya mo sa mga sinasabi. Dahil tayo, mga kapatid, kahit wala tayo ditong ebidensya, ang importante, huwag tayong magsisinungaling kahit wala tayong ebidensya. Ang Ama, kakampi natin, mga kapatid. Dahil sa batas ng tao, mangangailangan ka ng ebidensya. Pero sa batas ng ating Ama sa langit, kahit wala kang ebidensya, hahabulin ka ng iyong kasalanan, mga kapatid. Yung ebidensya mo na walang katotohanan, dahil ang ebidensya karamihan ngayon ginagamit ng tao. Mga ginawa lamang.
At meron pang mga kaso ngayon, yung mga ebidensya yan, kailangan sa kaso. Pero may mga kaso, mga kapatid, na wala nang mga ebidensya na ginagawa. Basta malakas yung naghabla, maraming kapit yung nagdemanda, basta binitbit yan ng intelligence, ito may kaso ito. Ha? O wala nang kanyan, wala nang maghihiring man, wala namang tumata yung testigo. Ebidensya yun di ba? Yung testigo, ebidensya, saksi. Ay ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Bawat hearing, walang tumata yung saksi sa magkabilang panig. Diba? Diba? Yan ay kasamaan. Napaka... Anong tawag doon? Irregularidad ba? Irregularidad. Hindi legal patakaran. Tayo mga kapatid, hindi tayo nagsasalita dito ng kasinungalingan dahil bawal mga kapatid. Bawal dito yung sinungaling. Kung ano yung narinig ko sa ating ama at kung anong nakikita ko na ginagawa ng mga tao sa sanglibutan yun ang sinasabi ko. At kung ano ang dapat gawin ng mga tao, yun din ang sinasabi ko. Wala nang iba. Dahil ngayon mga kapatid, kung nasan yung tama, kung nasan ang mabuti, kung sino ang matuwid, nandun ang Ama. Kung sino ang mali, kung sino yung sinungaling, kung sino yung makasalanan, mga mapakiapid, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, nandun ang parusa ng Ama, mga kapatid. Naunawaan nyo. Kaya ito nagsasalita sa inyong harapan mga kapatid, walang sawa. Nagpapaalala, makinig at sumunod. Makinig at sundan yung mga napakinggan. Bakit kailangan makinig? Dahil may kautusan mga kapatid. May kautusan kaya kailangan makinig. Bakit may kautusan? Yun naman ang tanong. Dahil sa paggawa ng mga kasalanan mga kapatid. Kaya may kautusan. Dahil sa paggawa ng kasalanan. Kaya basahin natin unang Timoteo mga kapatid. Unang Timoteo 1:5 hanggang 9. 1:5 ba? 1:5 hanggang 9. Kita niyo mga kapatid, malalaman natin bakit may kautusan, bakit kailangan pang sundin ang utos. Bakit nga ba nagkaroon ng utos? Samantalang yung utos nung si Eva at si Adan pa lang ang tao, iisa lang. Bakit nagkaroon ng mga kautusan? Samantalang noon ay utos lamang. Ibig sabihin, pag utos, iisa lamang. Pag sinabing mga kautusan, ay marami yun, mga kapatid. Higit na yung sa isa, mga buong kautusan. Ibig sabihin ng buong kautusan, ay talagang tingnan mo kung nasaan yung karagdagan pa ng mga kautusan. Kailangan buo. Diba? Napakasimple, mga kapatid. Ngunit hindi natin ata kayang gawin. Makinig na lang at ating babasahin. Unang Timoteo, nakuha na natin. Unang Timoteo, anong pagkabanggit kanina? Unang Timoteo 5 Unang hanggang 9 Timoteo po. 1:5 hanggang 9. Iyon. Basahin na natin. 5 hanggang 9 ng unang Timoteo. Ngunit, tama ba? Ngunit ang kinauuwian ng bilin, alam niyo yung bilin, ibig sabihin ng bilin ay utos, ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabubuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Alam niyo yung paimbabaw, mga kapatid? Ha? Kukunwari.
paimbabaw, kunwari, ano pa, Nagbabalot kayo. sa Ilocano, agin, Aging didi. agin sisirek, kunwari, agin didingig, kunwari. So, kunwari, hindi yung pakunwaring pananampalataya lamang, kailangan dito pananampalatayang hindi pakunwari o paimbabaw. Sais na pagkasinsay ng iba. Alam mo yung sinsay, mga kapatid? Hindi niyo pa naintindihan siguro sa ating mga Ilocano. Malalalim na salita rin, sinsay. Alam mo yung sinsay? Dati ko matigalan, nakakita right way, pumunta doon yung suminsay. Si Ilocano, sabi nung nagpuldeba, naglisi, sabali nagnaan na. Pagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsisibaling sa walang kabuluhang pananalita. Makikita mo yung mga lihis, mga paimbabaw na pananampalataya, yung mga sinsay na pananalita na hindi ayon sa kautusan. Makikita mo na paimbabaw yung kanilang pananampalataya. Sabi ng ating Ama, example, huwag kang magmumura. Diba? Huwag kang magsasalita ng masama. Ngayon, ikaw naman ay salita ng masama, ay yung pananampalataya mo'y nagiging sinsay, mga kapatid. Hindi mabuti. Paimbabaw lamang. Sinasabi mo, ako ay may Diyos rin. Kung kayo ay may Diyos din ako. Ngunit ano ba ang tinatawag at sinasabi sa atin ng ating Diyos, ng ating Ama sa langit? Ang tunay na Diyos, mga kapatid, tunay na ating Ama, ay yung may-ari ng kautusan. Ngayon, kung wala sa iyo ang kanyang kautusan, hindi mo siya Ama. Hindi mo siya Diyos. Kung yung kanyang utos ay wala sa iyo, mga kapatid. Sabi nga mo, huwag ka magnanakaw. Abay, araw-araw nagnanakaw ka eh. Nagnanakaw ka ng saging, ibinibinta mo sa mga buyer. Ay, may nagsasabi sa akin dito, mga kapatid, dahil ako pinahimili ng paunti-unti ng akin. May nagsusumbong sa akin dito na mayroon daw tao dito na nagbibinta sa akin na wala namang itinanim na saging. Wala naman siyang sagingan, pero halos araw-araw nagbibinta sa akin. Hindi ko alam, mga kapatid, dahil sila ay pure na taga-ito. Dito na pinanganak. Hindi ko alam. Wala pala silang sagingan. Nung isang araw ko lang nalaman. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid, yung ganong klaseng task? Sumusunod ba sa utos ng ating Ama? May Diyos din ba na sinusunod? Kung may Diyos ang sinusunod, anong klaseng Diyos? Bakit yung ipinagbabawal ng ating Panginoong si Esau ang mga kanyang ginagawa? Sabi na Ama, huwag kang magnanakaw. Di ba pag ninakaw yung gano'n? No? Ngayon, sino yung Diyos niya? Ayun ang gusto, mga kapatid, sa mga gano'ng makuri ng tao. Sumisinsay, lumilihit sa matuwid na pinabutos ng ating Ama. May tuloy natin, saan tayo? 7? Nagsisibaling sila sa walang kabuluhang pananalita. Diba? Nagsasalita sila. Akala mo yung mga mahinhin na pato at mga tupa pag nasa harap mo. Diba, mga kapatid? Hindi ko po alam, Ama. Naninakaw pala yun. Diba? Kaya sa susunod, siguro, tatanungin ko na lang. Yung ilang puno ng saging yung tanim na. Nasa yung lupa nila. Hindi ko alam yun. Magkaalam ko dahil yung mga
lulo nila, mga uncle nila, mga pinsan nila, ayan, alam ko yung mga salinan eh. Kala ko siya ay pinagtitiba at siyang lumalabas lang na nagbibin sa pinagsabi sa akin, yan nila, nakakaulang ko lang. Kaya ngayon, nalaman ko, may tayong mga katanungan doon. Diba? Kaya pag nalaman mo na masama yung ginagawa, abay ikaw ay nagkakasala, mga kapatid, kapag aayunan mo. Maliban na kung di mo alam, yun yung kasalanan. Yun yung kasalanan may kapatawaran, mga kapatid. Pero pag alam mong kasalanan, yung ginagawa, tuloy-tuloy ka pa rin, ayun yung kasalanan, walang kapatawaran, mga kapatid. Kapag nalaman mo na yung ginagawa mo ay masama, pinagbabawal ng Ama, bitawan mo na. Punta ka na doon sa hindi pinagbabawal para matanggal yung iyong kasalanan na iyong nagawa ng mga nakaraan, mga kapatid. Ano? Sa number 7 tayo. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan. Bagaman di nila nauunawa, natatalastas, kahit ang kanilang sinasabi. Kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Hindi nila naintindihan mga sinasabi nila. Dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Diba? Yung utos, pag ginawakan mo yan, kailangan matuwid mo rin yung gagawin. Huwag kang liliko sa kanan o sa kanila. Yun yung paggamit ng kautusan ng mabuti, mga kapatid. Tuloy natin. Hanggang saan ba tayo? Hanggang 9. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo. Dahil sa masasama at mga makasalanan. Dahil sa mga di banal at mapaglakastangan. Dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina. Dahil sa mga mamamatay sa ako. Kita niyo mga kapatid, kaya pala may kautusan. Dahil dito sa mga bagay na ito na nabasa natin dito sa 9. Kaya pala may kautusan. Dahil sa masasama, sa mga makasalanan, dahil sa mga di banal. Kaya may kautusan. Dahil kung banal ka na, ginagawa mo ng matuwid, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Matuwid ka na ba't ka pa uutusan? Diba? Alam mo na yung lahat na gawain, ba't ka pa uutusan? Diba? Wala na mag-uutos sa'yo, wala ka na sa ilalim ng kautusan noon, mga kapatid. Sino pang uutos sa'yo kung lahat naman ang pinagagawa ng ating Ama ay ginagawa mo araw-araw? Sino pang uutos sa'yo? Ano yun, mga kapatid? Dahil ito ay pinangangaral din ng ibang religion. Pag ikaw daw ay alipin ng kautusan, ikaw daw ay nasa ilalim ng kasalanan. Pag alipin ka ng kautusan, nasa ilalim ka ng kasalanan. Kaya yung ibang relihiyon, sabi nila, hindi na nila pinapaniwalaan ng kautusan dahil ikaw ay nasa kautusan, nasa ilalim ka ng kasalanan. Yung hindi nila naunawain, mga kapatid. Wala ka na sa ilalim ng kautusan. Ito yung totoo. Wala ka sa ilalim ng kautusan kung tinutupad mo ang buong kautusan. Wala nang mag-uutos sa'yo. Wala nang a-under sa'yong mag-uutos. Dahil tinutupad mo na ang buong kautusan, mga kapatid. Nuulit mo, sino pang uutos sa'yo? Kung lahat naman ay ginagawa mo na pinag-uutos ng ating Ama, sino uutos sa'yo ngayon? Di ba wala nang uutos sa'yo? Dahil tinutupad mo na natin. Kaya wala nang kautusan sa'yo doon. Wala nang mag-uutos. Hindi ka naalipin ng kautusan. Sana naunawaan niyo mga kapatid. Ikaw ay nasa kalayaan, malaya ka na.
kapag tinutupad mo ang iyong kautusan. Dahil dito sa mga mamamatay tao, dahil sa masasama, sa mga makasalanan, dahil sa mga hindi banal. Ayan. Lahat pati nga yung mga pati sa mga mapagsamba sa Diyos, dahil sa mga mapakilapid, ano pa sa atin, no? Ituloy natin hanggang sa atin, yung mga karagdagan pa, kung bakit may kautusan. Dahil sa mga nakikiapid, no? Dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki. O, yun. May sakop din ng kautusan. Inuutusan sila na humiwalay sila. Abay, merong napakasikat na lalaki dyan, ang asawa ay lalaki rin. O, alam niyo siguro ibig ko sabihin. Ayun, mga sakop ng kautusan. Dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Dahil sa mga nagnanakaw ng tao. Di ba? Marami yung nagnanakaw ng tao. Yung kaso nun eh, anong tawag dun? Human trafficking. Ang tawag dun, di ba? Nagnanakaw ng tao. Lihim na pagnanakaw. Baka mo lang malalaman na ikaw pala ay ninakaw na nila kung gawin nandun na sa gusto nilang pagdalahan. Di ba? Dahil sa mga bulaan. Dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan. At kung mayroon pang ibang mga bagay laban sa mabuting aral. Marami. Yung mga kontra, yung mabuting aral. Kasi mga kapatid, yun yung 10 utos. Yun yung pinakamabuting aral sa lahat ng aral. Yun yung pinakamataas na aral mga kapatid. Sapagkat yung aral na yun galing sa isa. Kaya sa lahat ng aral, yun ang pinakamataas. Ang 10 utos, mga kapatid. Huwag mong sabihin na ikaw ay presidente. Huwag mong sabihin na ikaw ay mas mataas pa sa presidente. Ha? Kung hindi mo alam ang 10 utos, mababa ka pa rin sa paningin ng ating Ama. Ang sabi ko sa iyo. Ituturing ka lang ng ating Ama na mataas kung ikaw ay magpapakababa na susunod sa kanyang buong kautusan. Dahil sabi niya, ang nagpapakababa sa aking harapan, sila ang aking itataas. At ito mga kapatid, ito rin yung kadahilanan kung bakit ang tao ay namamatay. Ha? Ngayon, yung karamihan sa atin dito sa sanglibutan, tanggap nila na lahat tayo mamamatay. Halos lahat eh. 99% eh yung nasumpungan ko na aminado na lahat mamamatay. Ikaw na nakikinig kasi. Kasama ka rin ba sa aminado na ang lahat ng tao ay mamamatay. Samantalang may pangako ang ating Panginoon sa ikaw ang mabuhay na walang hanggan. Bakit ang lahat ay mamamatay? Ngayon, yung mga nagsasabi na aminado sila na lahat ng tao ay mamamatay, ibig sabihin nakahanda sila. Malinaw ba, mga kapatid? Kapag aminado ka na ang lahat ng mga bagay o lahat ng mga tao o ano man na pag-aari mo ay mawawala sa iyo, sabi nga ng mga matatanda rin eh, wala tayong pag-aari dito sa ibabaw ng lupa, wala tayong madadala. Yung katuyan, wala tayong pag-aari. Lahat ng yan ay iiwan natin at iba ang makikinabang. Lahat mawawala. Ibig sabihin, pati magulang, mga kapatid, mawawala. Dahil lahat nga mamamatay. Ibig sabihin, pag namatay, wala nang silbi yun. Patay na eh. Hindi na papakinabangan pag patay na, mga kapatid. Ngayon, yung mga naninindigan sa ganung salita, ibig sabihin, malinaw sa kanila na sila'y handa na, handa sila sa ganung bagay, na lahat ay mamamatay. Ngunit, pinabubulaanan ng kanilang mga ikinikilos.
Kung sila'y handa at alam nila lahat ng mamamatay, dapat sana pag may namatay silang kapatid o anak, hindi na sana sila iiyak. Yung pagluha, pag-iyak, anong ibig sabihin nun mga kapatid? Yun ba ay ikinikilos ng handa? O ikinikilos nung nabigla? O ikinikilos nung nanghihinayang? Lahat ata nun nangyayari, di ba? Pag may nagaganap sa isang tao na pagluha ng dahil doon sa isang bagay na nawala, di ba nandun lahat? Panghihinayang, pagkabigla. Di ba? Nandun lahat yun eh. Pagkalungkot. Di ba? Ang karamihan ng nangyayari ng pagluha gano'n sa mga pagkawala ng mga bagay na mahalaga sa kanilang buhay. Samantalang alam nila na yun naman ay talagang hindi magtatagal. Alam nila na yun ay mawala. Ngayon, kung yun ay alam mo, kapatid, dapat handa ka. Dahil sabi ng ating ama, huwag niyong iiyakan ang patay. Siya nawa. Utos niya yan, kapatid. Huwag niyong iiyakan ang patay. Dahil yung patay wala ng kamuluhan yun. Kailangan natin iyakan yung buhay. Anak ko, kapatid ko, tatay ko, apo ko, pagbago ka na. Yan. Sundin mo na yung utos. Para hanggang sa kaduluduluhan, magkakasama tayo. Yan, yun sana yung gawin natin. Dahil lahat na sumusunod sa utos ng ating ama, magkakasama yan yung mga kapatid. Hanggang simula pa lamang hanggang sa dulo, hanggang sa awan ng hanggang, magkakasama yan. Sumusunod sa utos ng ating ama. Pero yung mga kasalanan, gano'n din. Magkakasama rin. Kaya nga lang, sa impyerno. Sa apoy ng kaparusahan. Yun, yun sila magkakasama. Ewan ko kung makapagtutungit pa sila doon. Pero kung may mabibilihan pa doon ng mga kung ano-anong nakalalasing na bagay. Ano? Pero sa bagong langit at bagong lupa, sabi ng ating ama, doon ay mayroon doon bagong alak. No? Dahil doon ay bagong langit at bagong lupa, bago na ang alak doon, hindi nakakalasing. Eh sabi nila, sa langit, wala daw beer. Bakit nakarating ka na ba sa langit? Tansya lang ng tao yun. Sabi nga ng ating ama, pag sinunod mo yung kanyang utos, yung iyong lagayan ng alak ay pupunuin yan. So, Siya nawa. ng bagong alak. Yung alak na natitikpan natin yan, nakakasawa eh. Nakakamatay, kapatid. Ang dami nang namatay dyan. Sa alak. Sana bago kayo magsawa, mga kapatid, may pagkakataon pa kayo. Baka sakalang kayo magsasawa kapag nakahiga na kayo ay sinusubukan na lang ng mga kapatid ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, kakalang babago. Ha? Sabi nila, isang langaw na lang na hindi pumipirma. Dadalahin na sa simenteryo. Kung sana dumating sa ganun, mga kapatid, hanggat malakas pa tayo, kaya pa natin i-drive yung ating mga pag-iisip. Baguhin na natin. At para naman matuwa sa atin yung lumikha sa atin na medyo baguhin natin yung ating pananaw. Ang tanawin natin yung langit, hindi itong lupa. Mga kapatid. Dahil nandun ang ating ama eh. Lagi na maalaga sa lahat. Mga umaalala at tumutupad ng kanyang mga utos. Pag-aralan yung mabuti at lahat ng mabibigat na inyong pasanin, pagagaanin niya ng ating ama. Sigurado yan. At ito pinalam sa atin yung kung bakit may kautusan. Sa dami nga nang gumagawa ng kasalanan. Yun kaya pala hanggang ngayon may utos.
hanggat marami sumusuway, yung utos palaging nandyan mga kapatid. Palaging nandyan. At yan namang pagsuway, yan ay hindi mananatili mga kapatid. Ang mananatili lang ay yung sumusunod. Yung sumusuway, mawawala yan eh. Dahil mayroong itinakda ang ating Ama. Meron siyang tinuldukang mangyayari. Sabi nga ng ating Ama, pag nangyari na ito, kailanman na hindi na mangyayari. Shanawa. Ibig sabihin nun, sa Ilocano, limpyo aminin. Pag nangyari yung parusang yun, kailanman na hindi na mangyayari. May maalala ng lahat. Yung mga sinasabi ng bibig na ito mga kapatid na ginagamit ng ating Panginoon sa isawang. Sabihin yun, hindi naman nangyayari, hindi naman natutupad. Tingnan nyo, pakaramdaman nyo mabuti. Sabi ng ating Ama, pagmasdan mong mabuti, ang masasama ay mawawala na. Unti-unting mawawala ang masasama. Kagaya na nung pagsulpot nila eh. Yung pagsulpot nung masama, nagsimula lang yan sa iisang tao eh. Nagsimula kay Eva, napunta kay Adan. Tapos nagpunta sa mga anak, apo. Yan, nalipat hanggang sa dumami ang tao. Kagaya din ito ngayon mga kapatid. Yung pagsunod nagsimula sa anak ng tao. Dito nagsisimula yun, kaya palagi tayo nagpapaalala. At ito ay ano, mas matindi ito kaysa sa malalang sakit mga kapatid. Gumagapang ito mga kapatid. At makikita ng mga tao na dapat itong tularan. Dahil nandito mga kapatid, nakabuhos dito ang Espiritu Santo pag-alalay ng ating Ama. Nandito ang kabuuan ng kaligtasan mga kapatid. Shanawa. Maraming bagay pa ang mangyayari na magpapatunay ng aking mga sinasabi. Sabi ng ating Ama, ang panahon ang magsasaysay sa inyo. Yung lahat kong sinasabi, ang panahon ang magpapaliwanag sa inyo. Sila, mga panahon ang magpapatutuo sa mga sinasabi sa inyo, mga kapatid. Shanawa. Yung mga bagyo, mga ipo-ipon na yan. May mga napakarami pang salot. May mga gira pa na mangyayari. Yung lindol, pag-ulan ng apoy, pag-ulan ng ice. Na 50 kilos ang isang butil ng pag-ulan na yon ng ice. 50 kilos ang bigat. Ewan ko kung ano mangyayari sa babagsakan nun. Yan ay magaganap lahat yan mga kapatid. At papaalala ko muli sa inyo na yung kaaway ng kautusan ng ating Ama, makahuli-hulihan, nalilipulin niya ay yung kamatayan. Shanawa. Aalisin ng ating Ama yung kamatayan. At ito nga yung simula. Ito yung unang hakbang mga kapatid. Yung pag-alis ng ating Ama sa kamatayan. Pag dumating yung pagbuhos ng buhay na walang hanggan mga kapatid. At pag ibinuhos na yung buhay na walang hanggan dito sa lupa, tandaan nyo ito sinasabi ko, tatalsik yung kamatayan. Mawawala yung kamatayan sa sanglibutan. Ang papalit buhay na walang hanggan. Isipin niyo yun. Kung ano mangyayari sa tao. Yung gumagawa ng mabuti, mabubuhay ka sa kapayapaan. Sa biyaya at kapayapaan ng ating mabubuhay ka. Ngunit yung gumagawa ng masama, may buhay ka ng walang hanggan na nandun ka sa kaparusahan. Yun yung pinakamasakit na mangyayari sa tao. May buhay kang walang hanggan na naghihira. Sa aking tansya, nandun ka sa isang butas na hindi ka pwedeng makalabas doon. Hindi ka makaakyat doon. O ipagpalagay na natin yun ay kumukulong
apoy na may putik. O may mga baga, mga bakal na kung yung bakal kasi mga kapatid, parang putik na rin yan pag tinutunaw. Baka nandun ka, kasama ka doon, kaya lang hindi ka matay. Sisigaw ka, mamamatay ka, hindi ka mamatay dahil ang kamatayan ay tumakas na sa tao. Buhay na walang hanggan na ang nandun. O baka hindi kayo naniniwala dyan mga kapatid. Kung meron kayong mga ministro, magtanong kayo sa kanila. Tanong nyo sa kanila, sinasabi ko. Na ang kamatayan ay tatakas sa tao. Sa dulo ng panahong ito, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa ating sarili. Kung gusto mong mapunta sa tinatawag ng ating Ama na bagong langit at bagong lupa, ngayon pa lamang, pag narinig ninyo itong programang ito, tumutok kayo, makinig na mabuti, at sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Ama na dito nyo lang napapakinggan, mga kapatid. Para hindi kayo madamay. Kaya nangyayari ito, ginagawa namin ito mga kapatid dahil pinapahanap sa akin ng ating Panginoong si Isaw Ama kung nasaan pa ang iba kong tunay na mga kapatid. Dahil marami kami. Marami tayo kung ikaw ay isa sa kanila na pinahanap sa akin ng ating Ama. 144,000 mga kapatid, pinapahanap sa akin ng ating Ama. At kulang na siguro 144,000 dahil andito na yung iba eh. Kung kasama kayo doon, marami pa mga kapatid. Pero kung sa bilang ng isang tao sa isang syudad, baka ikatlong bahagi lang yun. Mga kapatid, sa syudad kayo, baka milyon ang tao. Diba? 144,000 lang mga kapatid. Parang ano lang yan. Parang tatlong barangay lang ata. Ang dami niya siguro. Tatlong barangay lang siguro. Ganun lang ka-unti. Pag nakumpleto yun, ayun na. Bubukas na yung pintuan ng bagong langit at bagong lupa. Isa pangako ng ating Panginoong si Isaw. Kaya pag-isipan nyo, huwag kayong magagalit dito kung sino man sa inyo yung mayroong puwersa, may kapangyarihan o may grupo na kayang manira ng barangay o pamilya. Huwag mo lang pag-isipan na gawin nyo dito yun. Dahil sinasabi sa inyo, pag pinag-isipan nyo ng masama itong programang ito, sabi ng ating Ama, iikli yung panahon. Dahil sa mga lingkod. Pag pinag-isipan nyo ito ng masama, kayo ang mapapasama. Pag pinag-isipan nyo ito ng mabuti, kayo rin ang mapapabuti, mga kapatid. Kaya ito lang paalala ko sa inyo, huwag nyong pagbabalakan ito ng masama. Kasi sinasabi ko, iikli ang panahon. Dahil sa gagawin ninyo. Pero pag ginawa niyo ito ng mabuti, baka hahaba. Pero kung magagalit siya dito, sinasabi ko, iikli yung panahon. Bibilis ang pagpuksa sa mga masasama, mga kapatid. Dahil ayaw ng Ama, ngayon, dito sa huling araw ng kanyang mga lingkod ay mapapahamak. Yung nagbabalak na ito ay pahamak, sila ang mapapahamak, mga kapatid. Hindi nyo kayang kontrahin ang salita ng ating Ama. Nang dahil sa kanyang mga hinirang, ang araw ay paiikliin. Ibig sabihin, pag pinag-isipan nyo ng masama ang kanyang mga hinirang, ayaw niya na mapapahamak ang kanyang mga hinirang. Doon, magsisimulang maubos yung mga makasalanan na nagpaplano dito ng anumang kalukuhan, kapahamakan na iniisip ninyo, mga kapatid. Hindi ako nananakot. Ako, ang papel ko lang, mga kapatid, magpaalala. Dahil ang paalala ay palagi sinasabi,
Nung una pa at hanggang ngayon, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Kung narinig mo na yung kautusan noon, papaalala ko pa rin sa inyo hanggang ngayon, mga kapatid. Dahil itong banal na kasulatan, matagal na ito. Tagal ng panahon ito. At kinalimutan lang ng iba. At ngayon, pinapaalala ko sa inyo lahat. Dito, walang pinipili. Maputi ka man, maitim ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, maliit ka man o malaki. Lahat tinatawag dito na sumunod sa utos ng ating Ama. Walang pinipiling tao. Maganda man yung damit mo, o pangit. May mantsa man yan o punit-punit. Importante mabango, mga kapatid. Ayaw ng ating Ama mabaho. Importante mabango. Kahit punit-punit yan, basta mabango. Kaya napaka mabangong amoy sa ating Ama, yung pagsunod ng 10 utos. Mga kapatid, yung pinakamabango. Isa yun sa utos ng ating Ama, mabangong amoy. At yan ay ipinasok din sa ating pang-amoy yan. Kung ano yung mabango talaga. Ramdam natin kung ano yung mabango. Alam natin yan, mga kapatid. Kaya kung ano mabango sa atin, mabango rin yan. Sa pang-amoy ng ating Panginoon, si Isao. Ayan, nabanggit na natin kung ano yung dahilan kung bakit may kautusan. Dahil sa mga makasalanan. At yun nga, ang dahilan din kung bakit namamatay ang tao. Kagaya nung ating mababasa dun sa Ezekiel 33. 13, 18 hanggang 19. Anong oras na tayo? Ezekiel 52 minutes. 52. Shanawa. Ezekiel. Ayan. Ezekiel 33, 13 hanggang 18 hanggang 19. Ayan. Hanggang 19 ito, mga kapatid. Tingnan nyo yung inyong mga cellphone kung merong Biblia. Ito. Kita nyo, mga kapatid. Ang kadahilanan pa ng kamatayan ng tao. O yung aminado na lahat na namamatay. Tingnan nyo mga namamatay kung ano yung kanilang pinaggagawa. Gagawa. Ayan. Ano, kuha na natin? Ezekiel 33, 13 hanggang 19. Shanawa. Marami pa tayong dapat basahin, pero baka hanggang dito lang muna tayo, mga kapatid. Nagwawarning ng Espiritu Santo na naman dito. Basahin na natin. Ezekiel 33, 13 hanggang 19. Pagka aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay, kung siya'y tumiwala sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang mga matuwid na gawa ay hindi aalalahanin, kundi sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa, doon siya mamamatay. Minsan yung kadahilanan pala ng kamatayan dahil sa kasamaan na kanyang ginawa. Kahit siya ay mabuti sa mga nagdaang taon ng kanyang buhay, tapos siya gumawa ng kasamaan, ang sabi na dito, sa kanyang nagawa na kasamaan, doon siya mamamatay. Yun pala isang kadahilanan ng kinamamatay, yung paggawa ng kasamaan. Pag ating tingnan yung ating yung kasaysayan ng ating Panginoong si Isao. Ating Panginoong si Isao. Wala kang makikita sa kanyang kasamaan eh. Puro kabutihan ang kanyang sinasabi, ginagawa. Kaya tingnan nyo. Kung ano ang ginawa ng Ama sa kanya.
dahil sa kabutihan. Nag-exhibition. Exhibition, di ba? Nakita na ba kayo nung ano, yung tumatambling? Yung tumatambling, paharap at patalikod. Pag bumagsak, nakatayo pa rin. Nag-exhibition, di ba? Namatay, nabuwal, namatay. Pinatay. Tapos, yun, nakatayo pa rin, buhay pa rin. Dahil lahat naman ng sinasabi niya, yun yung nangyayari. Bago siya nagkaganon, bago siya ginanon, pinatay. Sinabi muna niya sa kanyang mga alagad na siya papatayin at muling mabubuhay sa ikatlong araw. At hindi siya pinaniwalaan ng iba, malabong mangyayari sa iyong Panginoon, sa kanila. So yun ay hindi pagsampalataya. Si Pedro ata sinabihan noon, hindi mangyayari yan sa Panginoon. Dahil siya nga pinakamakapangyarihan. Hindi siya naniwala doon sa sinabi. Kasalanan yung hindi paniniwala. Yung hindi pagsampalataya sa sinabi ng ating Panginoon, ay yun ay isang kasalanan, mga kapatid. Nung bandang huli, nung pinatay na nga siya, ating Panginoong si Isa at muling nabuhay nga ng katlong araw, saka lang naniwala. Diba? Kaya kung ano man ang sinasabi ng banal na kasulatan na sinalita ng bibig ng ating Panginoong si Isa, yun ay dapat nating paniwalaan para mawala ang ating mga kasalanan. Huwag natin kukontrahin, mga kapatid. Sa 14 tayo hanggang 19. Muli, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Kung kanyang iwan ang kaniyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid. Kung isauli ng masama ang sanla, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay, na di gumawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Ito nyo. Gaano ka man kasama, ibig sabihin nito, gaano man karami ang iyong kasalanang nagawa. Kung ikaw ay magbalik loob sa ating Ama, lahat ng iyong kasalanan na nagawa ay iyong pinagbayaran, ibinalik mo ang lahat ng iyong mga ninakaw, lahat ng iyong inutang, binayaran mo, at sumunod ka sa bilin ng ating Panginoong si Isa. Ama, yan. Ikaw ay walang pagsalang mabubuhay. Ikaw ay hindi mamamatay. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Siya nawa. Ito ay salita ng bibig ng ating Panginoong si Isa na nakasulat dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kailangan, pag sinalita ng bibig ng ating Panginoong si Isa, mapagtayanan natin. Para yung kasalanan natin mabawasan at ipagpatuloy hanggang sa lubusang maubos ng ating kasalanan, mga kapatid. Saan na tayo? 16. Wala sa kanyang mga kasalanan na kanyang nagawa na alalahanin laban sa kanya. Kanyang ginawa ang tapat at matuwid. Siya'y walang pagsalang mabubuhay. Kanya, hindi na alalahanin ng ating Ama kung ano yung iyong mga nagawang kasalanan. Basta, pangako sa iyo. Kapag nagsisi ka na, tumupad ka na ng buong kautusan, pangako niya, wala kang pagsalang mabubuhay. Napakagandang pangako ng ating. Masarap mabuhay, mga kapatid, hanggat sumusunod ka sa utos ng ating Ama. Kapag hindi ka sumusunod sa utos ng ating Ama, magsasawa ka sa buhay. Nasay ko sa iyo. Pero inuulit ko, hanggat sumusunod ka sa utos ng ating Ama sa langit, hindi ka magsasawang mabuhay. Masisiyahan ka dahil sa mga biyaya paunti-unti na binibigay sa'yo. Matutuwa ka rin, mga kapatid. Sabi na ng ating Panginoon sa Isa,
magkaisa kayo ng akala. Magkaisa kayo ng paniniwala. Magkaisa kayo ng pananampalataya. Yan. Inuulit-ulit yan ang banal na kasulatan. Dahil ang ating Panginoon ay iisa. Kaya kailangan tayo ay magkaisa. At ang kanyang pangalan ay isa. Siya nawa. Tuloy natin sa 17. Gayon may sinabi ng mga anak ng iyong bayan ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Ngunit tungkol sa kanila ay hindi matuwid ang kanilang lakad. Yung mga nagsasabing ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Yun yung mga kapatid, yung mga hindi sumusunod sa 10 utos. Yun yung mga nagsasabi kahit hindi nila binibigkas. Yun yung mga nagsasabi na ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid dahil hindi nila linalakaran yung buong kautusan ng ating Ama. Kapag hindi mo tinupad ang 10 utos, kahit hindi mo salitain, sinasabi ng iyong katawan, ng iyong ikinikilos na ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Yun yung sinasabi ng karamihan ng mga psychology na body language. Tama ba yun? Kung ano yung ginagawa mo, nababasa yun ng mga tao at naririnig. Yung ikinikilos mo, nababasa at naririnig yan ng kapwa mo. Yun yung sinasabi nilang body language. Huwag mong sabihin na may Diyos ka kung hindi ka sumusunod sa kanyang utos. Sinasabi mo, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid kapag hindi ka sumunod sa kanyang 10 utos. Dahil kung matuwid sa paningin mo yun, susundin mo yun eh. Dahil hindi mo sinusunod, ibig sabihin, hindi matuwid yun sa paningin mo. Manawaan nyo, mga kapatid. Siya nawa. 18 tayo, mga kapatid. Pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. Kapag iniwan ng matuwid, pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. Ito yung kadahilanan, mga kapatid, ng kamatayan. Dahil ipinanganak tayo na dating matuwid talaga. Saka lang naman tayo nagkakasala dahil sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Paglabas natin sa tiyan ng ating mga magulang, matuwid tayo dahil hindi pa tayo gumagawa ng masama. Nagkakaroon lang tayo ng kasalanan nung tayo ay marunong ng kumilos, magsalita. Gumawa, mga kapatid. Doon tayo nagkakaroon ng kasalanan. Kaya yung utos, kailangan gawin. Dahil nagkasala tayo dahil sa hindi paggawa. Kailangan tayo ay maging masunurin dahil sa ating paggawa. Mga kapatid. Sa number 19, bilang panghuli, mga kapatid. At kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Siya nawa. Ayan, mga kapatid, tandaan natin mabuti itong mensaheng ito sa araw na ito, mga kapatid. Sa mga tao na nag-iisip kung tayo anak ng Diyos, sinasabi ng karamihan, bakit tayo ay namamatay samantalang ang Diyos na sinasabi na tayo anak niya ay may buhay na walang hanggan. Kung may buhay na walang hanggan ang Ama, kailangan ganun din yung anak. Yun sana ang dapat mangyari, di ba? Bakit ang mga tao na sinasabi ng karamihan ay anak din ng Diyos, bakit namamatay samantalang ang Ama ay may buhay na walang hanggan? Ganito lang, simple lang, mga kapatid.
Dapat lang, kung ano ang gusto ng ama, ganun din sana ang gustuhin ng anak. Para ang buhay na walang hanggan na nasa ama, mapunta rin sa anak, mga kapatid. Siya nawa. Ang tawag dito ng programang ito, mga kapatid, at nitong mga mensaheng ito sa araw na ito ngayon, mga kapatid, inuulit ko, November 8, araw ng Sabado, 2025. 15 po. 15 po. Ay, sorry mga kapatid. Magkatapat kasi, saka 8 saka 15. 15 pala tayo ngayon mga kapatid. 15 na. Yan, sorry sa ating nabanggit. Biglang tingin natin, Sabado din nga naman pala yung 8. Pero andun sa baba yun talaga totoo. November 15, 2025 tayo mga kapatid. Sana mga kapatid, meron kayong napulot na ikabubuti ninyo sa araw nito. Sana ito inyong maunawaan at ang pangunawa sa pamagitan ng inyong pakikinig ay yun ang maghahatid sa inyo ng ikabubuti. Muli mga kapatid, saan man kayo naroon, anuman ang katayuan ng kabuhay, anuman ang inyong problema, makinig kayong mabuti dito at sumunod sa lahat ng mga palatunto ng ating ama na inyong naririnig dito. Lalo sa ganitong araw, mga kapatid. Pag tayo magsamo ng pamangkin natin. Kaya sa inyong lahat, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng aming anak ng isa na ating Panginoon, mga Panginoon at ating hari ay sumunod lahat. Sanawa. Pakinggan niyo pa mga kapatid ang magpapatutuo dahil yan ay kinakailangan at patutuo sa lahat ng pinabusunalitan. Taas natin ang ating kanang kamay. Sabay-sabay tayo. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, sa patutuan ng dalawa at saksi, ay mamamatay ng walang awa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita ay inyong narinig na mula sa bibig ng prinsipyo ng Ama, sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan na anak, ang ating Panginoong si Isa ay pawang tapat at totoo, na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sugo ng Panginoong si Isa sa gawain at samahang pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat napakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa, 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pagdigat sa lahat ng mga bagay na sinasasalita niya. At nangyayari na ang bawat kaluluwa ay hindi makinig sa propetang yaon ay pupo sa ilubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Magbatian na tayo ng pagbati mula sa Ama ng kapayapaan at katiwasayan.